Alright mga kabiyero, ito nga at tayo nga ay nagkakape muna bago tayo dumiretso sa ating biyahe, pampatanggal ng hilad ng tiyan. Dahil nga sumaga pa lang, tayo ay tayo nga ay ruruta ngayon at sa ating panibagong destination. So ito mga kabiyero, kape muna tayo. Ang kape ko ay original Nescafe. Alright, yan. Hindi ko makita, baka matapon eh. Ayan. Yan. Original Nescafe. So ito ay alam mo mga bero kung magkano to. Ito ay 15 pesos. Ayan sa styro na to. 15 pesos ang presyo ng kape na to. Right. So ito mga bero, tayo nga ay mag-update nga tayo dito sa may Islex, dito sa may southbound. At dito nga mga kabiro sa may southbound sa may Islex, wala na palang yung mga daan tour gate, iniba na. Tayo na gumiba. At ito pa isa pa mga kabiro, napakalawak na ngayon ng Islex dito sa may southbound. At pagkalipas nga ng parte ng Alabang, napakalapad na, napakalawak ng daan. Dito nga sa may lugar ng umpisa sa may Carmona. Yan, napakalawak ng daan. So ito mga bero, samahan nyo ako at update tayo dito sa loob ng expressway at dito nga sa Islex sa may southbound. So ito mga bero, at pagkatapos ng kape na to, kami ay lalargan na. So ito, buti pa nga ang kape at lagi mong kapiling. Alright, let's go! So mga kabero, magandang umaga sa inyong lahat. At ito nga ay umaga na, nag-aagaw, liwanag na. At dito nga kami ay magkakape muna. At ito mga bero, bago umpisa natin at matapos ang episode na to, ay ako'y humingi ng dispensa sa inyo. At dahil nga, iba yung aking gamit na voice over. At ito nga mga bero, ito yung original na voice over na aking gamit. Dahil nga mga bero, ay idol ko ang ilan sa ating mga vlogger. At dahil nga, ito nga ay sinubukan ko na gayahin, ay napakahirap pala. Shout out sa mga vlogger na aking idolo, yung gumagamit ng boses na napakagaling. At ito nga yung mga nag-voice over. So ito mga bero, ito yung original na aking voice over. At ito mga bero, yung pangalawa ay patungo ng Kabaratuan, Nueva Ecija, sa Debonso, San Miguel, Bulacan. At ito nga mga bero, ay ito yung bypass ng Balagtas. At dito nga ay kami nagkakape muna bago kami dumiretso sa aming biyahe. At ito nga yung aking kasama. Ayan. At maging yung kasama namin tracking dito, yung Lazada. At ito nga yung tindahan na ni Nanay. Shoutout Nanay. At ito nga ay dito kami nagkakape at kumakain ng kailang mga paninda. At dito na kami bumibili ng candy upang pantanggal antok. Pagkatapos ko magkape ay dito na kami sa may Bukawi Toll Gate. At dito nga gamit ko itong RFID na to. Subalit ito ay wala akong sticker dito sa windshield ng aking sakyan. Dahil nga ito ay bagong palit dahil nabato ito. Kaya ito mga bero, ito ang dapat gawin. Kailangan idikit mo ito at i-scan. At mayroong itong scan sa likod ng card na ito. At heto nga, kami nakalabas na dito sa may toll gate ng Bukawi. Napakasimpleng gamitin mga bero. Kaya kung sakaling walang sticker ang iyong sakyan at mayroong kamang RFID card, ay maaari mo itong lapit o scan dito sa malapit sa air nito. So yun guys, dahil nga mag-upload kami ng ETC card namin. Ayan, kapag ikaw ay nag-upload ng ETC card, kailangan dala-dala mo to. Ayan, itong ETC card dito sa may Islex. At dito nga yun sa dito ito sa may Islex sa may southbound. Alright, ayan o. Ayan guys. Dito tayo ngayon sa may Islex, sa palud tayo. At ito nga mga kabero, kapag kayo magpapaload dito sa Islex, ito yung gamit. Yan, ETC card. Kasi dito sa Islex ay ETC. Kailangan, pag napaload ka, kailangan dala mo to. Alam ba, kung papaload ka,
500, 1,000. So kailangan magdala-dali mo ito. At mayroon mga silang resibo na ibibigay. So ito mga kabiyero nga, laging mong alamin kung magkano ang laman at balance ng iyong RFID card upang hindi ka makakabala sa mga nasaulihan mo. Dahil nga minsan ang error nito hindi umaangat kapag walang load ang iyong RFID. At ito nga yung mga kabiyero, yung sa may SLEX, yung ETC card. At ito naman yung sa NLEX. Ayan, Easy Trip sa NLEX. At ito pa rin tinatawag pa rin siyempre ito ng ito ay tinatawag pa rin na RFID. Ayan. At kapag nagpapaload ka, meron ditong number. Ayan, oh. Ito yung number, ito yung account number na iyong ibigay kapag nagpapaload ka. At sa RFID card, sa ETC card, meron din dito yan sa may likuran. Ayan, sa likuran naman siya. Yan, sa likuran naman yung account number niya. Magkaiba ang sa NLEX at saka sa SLEX. So ito mga bayro, ito lang yung aking naibahagi sa inyo sa araw na to. At ito yung aking vlog for today. Alright? Dahil nga walang load ang aking ETC card, heto ay nagpaload muna kami bago kayo pumasok dito sa may toll gate nitong C5. Dahil nga kami tutungo dito sa may Calamba, Laguna, at dito kami exit. At dahil nga mga kabiyero, tayo ay nagpaload, so kailangan tayo dito sa may ETC card papasok. At ito yung ETC line kung tawagin. Sa kanang bagi kasi mga kabiyero ay yung cash line. At kung sakaling walang load o wala kang ETC card, ay dito ka sa kanang bagi. At ikaw ay magbabayad ng cash nito. At napakabilis nga ng biyahe kapag ang gamit mo ay itong ETC card. At kung lalo na kung may load ito. Kaya ito ay hintay muna namin na makadaan at makalabas itong kotse na to. At ito nga kami ay nakalabas na. At pagkatapos ito mga kabiyero, kami ay tutungo na dito sa may Calamba. At dito nga kami i-exit. At ito sa kaliwang bahagi ay yung C5 tollgate pa rin na patungo dito sa may Taguig at Pasig. At kung sakali ikaw ay tutungo dito sa mga lugar na aking nabanggit, napakalawak ng tollgate dito sa may C5. At heto ay kitang-kita mo naman ay napakalawak at medyo malawag pa. Maaga pa lang na kami napadaan dito, kaya ito medyo may kaluagan ang mga sakyan na patungo ng Pasig at Taguig. At heto nga mga kabiyero ay kalabas lang namin dito sa may tollgate ng C5 at nakapasok na kami dito sa loob ng SLEX sa may South Luzon Expressway. At yung sa kanang bahagi nakita nyo mga kabiyero ay yung patungo ng Las Piñas, Naiya at Merbel. Pansya na kayo mga kabiyero kung bakit ibang buhos naman yung aking nagamit. Dahil nga yung una mga kabiyero, yung aking voice over ay napakahirap. Dahil nga ang mga buhos na yun ay yung mga idolo ko. So gusto ko sanang gayahin, subalit ako'y nahirapan. Kaya ito na nga yung original na aking gagamitin. At itong mga kabiyero ay dito na kami sa may loob ng SLEX sa may South Luzon Expressway. At heto, sa kaliwang bahagi, bawal dito ang truck at dito tayo sa pinakagitna. At sa kanang bahagi yung patungo ng sukat at hindi ko na nga ipapakita sa inyo yung tollgate maging itong bikutan dahil medyo may kahabaan itong ating ginawang video. Pagsapit ko dito, akin napansin na napakahabang tuloy nito at ito yung tinatawag na Skyway Stage 3. At ito nga ay karugtong dito sa may SLEX at NLEX. At ito mga kabiyero, tayo ay tutungo dito sa may Calamba. At dito sa kaliwang bahagi ay yung patungo na Manila. At dito sa kanang bahagi, ito naman yung service road. Dahil sa bawal tayo mag-overspeeding ay ito, ang ating speed ay napakabagal at sakto lamang. At dahil nga mga kabiyero, napansin ko rin na ang daan dito ay mayroong mga number. Mayroong 1, 2, 2, and 3. At heto nga ay bawal dito sa kaliwang bahagi, yung mga malaking truck. At sa gitna lamang tayo. At sa kanang bahagi mga kabiyero, ito yung mga pa-exit ng tollgate. At ating ang nalipasan itong tollgate ng sukat at maging bikutan at maging alabang. At dito na nga tayo sa may Perembes at ito yung exit na patungo ng Sapote, Alabang, Muntinlupa at Las Piñas at maging Bacoor.
Dahil nga napakahaba ng video na atin nagawa, kaya tayo ay nag-cut muna. At ito nga pero, ang per embes dito sa may alabang at aking nasilayan ang bike seat na ito. At hindi pa nga nagtatapos itong kahabaan ng skyway nito. Ito yung tinatawag na stage 3. At ito nga mga kabero, pagsapit dito sa may per embes ay hanggang dito lang yung skyway na to. At ito nga ay napakahaba ng tulay na ito at napakalawak. At ito ay karugtong dito sa may NLEX, sa may Balitawak. Ang skyway na to at ito nga yung tinatawag na stage 3. At itong mga bero ay hanggang dito lang. At hanggang dito nga lang yung tinatawag na skyway, stage 3. At itong mga bero sa kaliwang bahagi ay mayroon palang bagong tollgate dito na mapasukan bago makakit at makapasok ng skyway na patungo ng NLEX maging ang Balintawak at Manila. At yung mga kabero ay dati-rati dito ay simenteryo, ngayon ay wala na. At ito nga ay napakalawak pa ng daan dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na linya na dito sa may South Dawson Expressway pagkalipas ng skyway. At ito nga mga kabero ay napakalawak na pala nito ditulad dito sa may NLEX. At kung sakaling nagugutom ka o nabusan ng diesel at gasolina ang iyong sakyan, ay dito ka sa may gasoline station na ito ng Shell. Meron ditong Jollibee, KFC, at iba't iba pang mga fast food na iyong makita. At ito nga, si Jollibee ay talagang napakaganda ng kanyang ngiti. Ito mga bero ay napakalawak talaga pala ng SLEX na ito. At ito mga bero sa kanang bagi ay patungo na MCX. At kung sakaling ko ay tutungo ng Cavite, magang Imus Cavite at ang Carmona. At mga kabero, at dito nga tayo sa daan na to. At dito nga sa kaliwang bahagi ay heto nga ang problema. Dito pala ay lumalalim ang tubig. Kaya kapag umuulan ay huwag ka sa pinakakanan bahagi. Dito ka sa may kaliwa. At dito nga ay walang drainage dito. Kaya malalim ang tubig. At ito nga mga kabero, ang papasok na ito ay yung patungo na MCX. At dito nga yung patungo ng Cavite. At ito nga mga bero, ang problema ngayon ay dito sa kaliwang bahagi. Dahil nga dito ay lumulubog kapag malakas ang ulan. Dati-dati ang problema ay dito sa may NLEX, sa may San Simon, ay ngayon ay okay na. At ito naman ay dito sa may SLEX, patungo ng Norte. Napakalaki ng improvement dito sa loob ng SLEX at dito nga sa may South Luzon Expressway. At sa kanang bahagi mga bero ay patungo ng San Pedro Tollgate. At ito mga bero at talagang napakalawak pala ng daan ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na rin niya ito mga kabero. Ito ang SLEX South Luzon Expressway. At yung sa kaliwang bahagi mga kabero ay patungo ng Manila sa may northbound. At ito mga kabero, napansin ko ay napakalawak pala dito ng pabrika nitong Alaska. Ito pala ang pabrika ng gatas na unang-una at number 1 noon na gatas. Patok na patok noon. At kapag narinig mo ang pangalang Alaska at ito nga ay number 1 noon na gatas, subalit ngayon ay malaki na ang pinagbago, marami ng kalaban. Ito mga kabero ay meron pa rin dito Petron at hindi nga itong patalo. At kung sakaling may nagugutom ka, ay maaari kang dumaan dito sa may Petron na to. At meron ditong Chowking at Jollibee. Sa kaliwang bahagi mga kabero ay tulad din ng Petron at hindi rin nga itong patalo. Meron din mga fast food dito. Kung medyo may kabahan ang iyong biyahe, ay hindi ka basta-basta magugutom dahil nga dito sa loob ng expressway sa may SLEX ay napakaraming mga fast food dito. At mayroon din ditong mga gasolinahan at tulad nga ng Petron, Shell at maging ang 7-Eleven at maging ang Total nga pala ay mayroon dito. At heto nga, pagdating naman sa mga fast food ay mayroon dito Jollibee, Chowking, McDo. At pagsapit naman dito ay medyo ilan na lang ang linya. 1, 2, 3, 4. 4 na lang ang linya pagsapit dito. Dahil nga yung kanang bahagi ay ginagawa ito. At upang maging malawak pa. Tulad ng ating nadaanan kanina na napakalawak. 6 na linya. At itong mga bero sa kanang bahagi ito patungo ng Southwoods. At kung sakali ko itutungo ng Southwoods ay dito ka na Limenya sa kanang bahagi upang hindi ka mahuli. Dahil baka ikaw ay mahuli ng serving. At ang guhit na ito mga bero ay bawal ka dyan palipat-lipat at kailang straight ka lamang o isang linya ka lamang. Dahil nga pag ikaw ay nabututan ng patrol dito ay maaari ka mahuli at matikitan. Hindi mo sila madala sa mga ariglo. At ito nga ay kailangan mo itong pag-aralan tulad ng guhit na to ay bawal kang luiban. At dito sa may putol-putol na linya na guhit na to ay maaari kang luiban. At ito nga
ay hindi ka basta-basta mahuli at maaari mo itong ipaglaban. At kung sakali ko itutungo at papasok sa tollgate tulad nitong Southwoods, ay dito ka na sa kanang bahagi. At tulad nito mga kabiyero, ay napakalawak na ng daan ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At ito nga ay tulad ng daan na ating nadaanan noong una dito sa Pilimbes na napakalawak. At ito nga ay katulad itong daan na ito. At napakaganda at napakakinis pa. Wala man lang butas at lumakban lang. Kaya ito ay napakasarap magmaniho at talagang naganahan ako sa magbabaniho sa aking sakyan na aking dala. At ito nga mga kabero, yung kanang bahagi ay patungo ng Southwoods Tollgate. At kung sakali ko ay tutungo ng San Pedro Laguna, ay dito ka dumaan sa tollgate ito ng Southwoods. Ilang bis na ako napadaan dito. Dati-rati ay maraming mga punong kahoy dito at hindi nga ako maligaw. Subalit ngayon ay wala na akong matandaan. Kaya hindi ko na nga, minsan nalito na nga ako sa daan na to. At ito nga, ang mga kabiyero, yung mga biyahero na galing probinsya ay talagang kailangan mo tandaan dahil nga ang iba dito ay hindi mo matandaan dahil nga ang karamihan dati-rati ay may mga punong kahoy at mga damuhan na iyong matandaan. At tulad nga ito pala ay Southwoods City na aking nadaanan. At ang kanang bagay nito ay hindi pa tapos at ginagawa pa sa kasalukuyan upang mas maalawak pa ang daan na ito. At itong mga biyahero ay ingatan ang mga violation dito. At kung sakaling mabagal ang iyong sakyan ay huwag kang pipermis dito sa kanilang bahagi, dito sa fast line kung tawagin. Dahil nga pag ikaw ay nabututan o nasundan ng patrol ay maaari kang mahuli at matikitan. At ito ay mayroon pang seminar. At dito nga sa kanang bahagi, akin napansin ito, tinatawag na Express Islands. At ito nga ay dinarayo ng karamihan kapag tag-init. At dito sila naligo. At ito mga biyahero, ito yung pa-exit ng Santa Rosa. At kung sakali ikaw ay tutungo ng Santa Rosa, ay dito ka sa exit na ito. At dito pala yung exit na patungo ng Express Island. At ito nga mga kabiyero, ay napakarap pala ng daan dito. Pagsapit dito, grabe talaga. At talaga ay napakalaki ng improvement dito sa loob ng expressway. At dito nga sa SLEX, South Luzon Expressway, na kung tawagin, ito mga bayero, at talagang mapapabilang ka sa lawak dito. At ito nga, yung Santa Rosa exit kapag ikaw ay tutungo ng Santa Rosa. At ito mga biyero ay talagang malaki ang pinagbago at maliligaw ka at napakalinis na yung mga tollgate dito at wala na yung mga laking puno na kahoy at mga damuhan. At ito nga mga biyero, yung mga overpass dito, ito yung mga dinadaan na nagmula sa may tollgate. At yung mga biyero, patuloy pa rin tayo sa ating paglalakbay at aking ibahagi sa inyo itong kalawakan ng daan dito sa loob ng SLEX, sa may loob ng expressway. At pagkalampas nga namin tollgate na itong Santa Rosa ay dito mas maplasan tollgate. At dahil nga medyo may kabaan itong ating video mga kabiyero, kaya tayo ay mag-cut muna. Dahil nga masyado may kabaan ang biyaheng ito. Ito mga kabiyero ay dito man tayo susunod. At napakalawak talaga. Napakahirap pala mag-bus over at ako nga inaantok na pero kailangan tapusin ko ito upang ito ay makumpeto na ang aking biyahe at aking ibabagi sa inyo itong kalawakan dito sa loob ng SLEX sa may South Luzon Expressway. At ito nga mga kabiyero, aking ipakita sa inyo ang kagandahan ng daan dito. So guys, dito tayo ngayon sa may dito tayo sa may southbound. Yan, sa southbound tayo sa SLEX. At ito ay napakalapad na, napakalawak na SLEX sa may southbound. At saka yung mga tollgate dito napakaliwalas ang tingnan, wala may mga kahoy, yung mga naglalaki mga kahoy. Ayan, so eto nga, update tayo dito sa may southbound sa SLEX. Alright. At ito nga dati natin sa kaliwang bahagi ay island at napakaraming malaking punong kahoy at napakadamo ng lugar na ito dito sa kaliwang bahagi. Pero ngayon, ito nga ay simentado na at maaari na itong daanan kapag ito ay tuyo na. At ito nga ay napakalawak na at lalo pang lumawak ang daan na ito mga kabiyero. At ito nga ay mapapabilib ka, napakalaki na improvement dito sa loob ng expressway. At ito nga ang SLEX South Luzon Expressway. Ito mga kabiyero, kapag ito ay natuyo na, ay napakabilisan ng daan dito at sigurado ang ibang sakyan dito ay paspasa na. At ito nga, yung kaliwa, dati-rati ay damuhan at island. Maging dito sa kanang bahagi, dati-rati ay napakalaki ng mga puno dito. Ngayon ito ay wala kang makita mga puno. Ngayon ay simentado na at ito ay maaari ng daan kapag ito ay natuyo na. Ito mga pero, kitang-kita nyo naman napalaki ng pinagbago dito sa may kaliwang bahagi sa gitna. At ito nga ay dati namuhan at napakalaking mga punong kahoy ay nakatayo dito.
maging dito sa kanang bahagi. At ito ay napakalaking pagbabago dito sa may South Luzon Expressway at pagkalabas nga nito ng Santa Rosa, Laguna, maging ang Mamplasan at dito sa may Silangan. Pagsapit naman dito mga kabero ay 3 linya lamang dahil nga ito ay ginagawa at ito nga ay kailangan magdahan-dahan sa pagmaniyo dahil 3 linya lamang ito. Kaya kung sakaling truck ang dinadala mo ay dito ka lamang sa gitna at tulad ng dinadaanan ko at dito sa kanang bahagi ay paspas si kuya ay talaga napakatuwa. Si kuya ay takot na takot agaw ng daan ay napakalawak na ng daan dito kaya kuya ay huwag ka mangamba dahil nga ang daan ito ay napakalawak na. At itong para may tugit dito sa kanang bahagi at dito nga siguro si kuya pumasok sa tugit ito at itong mga bero ay 3 linya pa lamang at dito nga sa gitna nito mga bero ay ito yung dating damuhan at island at malaking punong kahoy ang meron dito ngayon at napakalawak na at simentado na at maaari na itong daanan kapag ito tuyo na. Napakaroon ng biyahe patungo ng probinsya tulad ng Mindoro, Occidental, maging ang Iloilo at ito nga ay patungo ng Batangas Pier ay napakabilis na ng biyahe. Yun nga lang, bawal dito ang motor. Kailangan motor dito ay nasa 400cc pataas at bawal dito ang 155 baka ikaw ay mahuli at matikitan. Ito mga kabero, kapag tinanggal na nga ang mga barrier na ito ay napakalawak na ng daan ito at dati-rati nga ay ito yung mga damuhan at malaking punong kahoy ang meron dito maging ang sa kanamagi. At ito nga mga kabero ay napakasarap na magmaniho at napakalaki ng improvement sa lugar na ito. At habang ako nagmaniho at dahil nga siyempre mabilis ang ating mata ay ito akin napansin itong Lazada. Dito pala ang Lazada, napakalawak na Lazada pala dito sa lugar na ito ng Laguna. At meron ditong gasolinahan tulad ng Petron at maaari kang magpagasolina dito kung sakaling wala ng gasolina ang tangki ng iyong sakyan. At ito nga ay maaari ka ding magwiwi sa Petron ito. At ito nga ay binubungkal pa ang ilan dito at upang maging malawak pa at mas lalo pang pinalawak ang stakes na ito. At ito nga yung pa-exit na patungo ng Petron. At sa kanong bagay ay meron din Petron dito, napakalawak ng Petron ito. At maaari ka ditong umadip muna pansamantala kung sakali ikaw ay antok na at huwag mong pilitin dahil nga baka ikay madisgrasya. At pagsapit dito mga kabero ay 3 linya lang, 2 linya lang pala dahil nga ito ay ginagawa sa ngayon. At ito nga yung sa kalong bahagi ay hindi pa tapos at sa kanang bahagi ay hindi pa rin tapos ito dahil binubungkal pa. At ito nga mga kabero yung pa-exit ng Silangan. Napakalinis na tingnan dito sa loob ng expressway at dito nga sa may loob ng SDEX sa may South Luzon Expressway at dahil nga ang mga puno dito at mga damo ay wala na, napakalinis na tingnan at ito nga ay pinapalawak ng gusto dito sa loob nito ng expressway sa may southbound sa SLEX. At ito nga pero ang ilan dito ay hindi pa gaano binubuksan dahil nga medyo may kalambutan pa ang daan, kailangan siguro nilang patigasin ito bago ito madaan. Tsamba nga kami nang napadaan dito dahil nga walang gaano traffic dahil siguro sa maaga pa lang kaya mga sakyan ay ilan pa lamang at ito nga ay napakalawak na ng daan na ito. Kanina ay medyo may kasikipan, ngayon ay medyo maluog na. Habang ako narito sa loob ng SLEX ay aking ibabahagi sa inyo yung kalawakan dito sa loob ng SLEX na ito. At ito nga yung South Luzon Expressway at ipapakita ko sa inyo at update ko sa inyo yung mga ginagawa dito. Tulad nga ng northbound na ito ay sinasabay na rin sa pagsasagawa dito sa may southbound. At heto nga ay medyo may kalawakan na ng konti pagsapit dito. At ito nga ay 1, 2, 3, 4 na linya. Pagsapit ko dito ay aking nadaanan na wala ng toll gate dito. Dati-rati ay meron dito ng toll gate. Kapag ikaw ay nanggaling sa Nichols at C5 ay dito ka last na magbabayad sa toll gate nito. At ito nga ay ginawang pass-through. Ngayon ay wala na at giniba na. At meron pang natira pala. At ito, ang isang ito ay unti-unti na rin ginigiba. Dati-rati ay napaka-traffic dito dahil nga ito yung last na toll gate na iyong babayaran at lalabasan. At ngayon nga, ito, maluwag na dahil ginigiba na to at meron pang natira na isa. At dito naman tayo mga kabero, pagsapit dito ng Kanlubang. Dati-rati ay walang toll gate dito, ngayon ay meron na at wala ka nalulustan. Dati-rati ay walang toll gate yan at maaari kang hindi mo bayad at lalabas ka sa Kanlubang na to, sa kanang bahagi. Pagsapit sa Kanlubang exit ay ito, ang napansin na dahan-dahan palang binubungkal ito, itong island na to. Dati-rati ay madamo at maraming mga punong kahoy. Ngayon ay dahan-dahan lang pinapalawak ang daan ito. At siyempre, kailangan din maging espalto ito. At ito mga kabero ay sa kanang bagay ay patungo ng Kanlubang. At ito nga ay dahan-dahan na nilang sinasayos at dahan-dahan nilinis at gawing highway ito.
At pagsapit man dito ay medyo may kaliitan yung daan dahil nga ginagawa. At ito nga ay meron ditong linya na isa, dalawa, tatlo. At tatlong linya pa lamang dito dahil ginagawa ang daan na to at di pa gaanong ginigiba at di pa gaanong nilinis ang island na to. At ito nga ay utay-utay na ginagawa. San Miguel Corporation na ang pag-aari ng SLEX. Kaya napakayaman ng San Miguel Corporation na to. Kaya mga daan dito ay ito ay ginagawa at pinapalawak na. Subalit pagsapit na matapos to ay baka magtumas na ang toll fee dito sa may southbound at northbound. At yun ang ating iingatan mga kabiyero. Siyempre, babawi ang San Miguel Corporation sa kailang mga gastusin. At tulad nga ng daan na to ay napakalawak na. Dati-rati ay 2 linya lamang, pero ngayon ay ito, 4 na linya na. At napakalinis na sa kanilang bahagi. Itong sa gitna na lamang at ito nga yung island at damuhan na ngayon ay binabakbak at sinagawa na upang maging malawak pa ang daan ito na patungo dito sa may Calamba, Laguna. Aming mga daanan itong toll gate ng Batino at ito nga ang susunod ang toll gate ng Torbena. At dito mga kabiyero, karamihan dito ay mga terminal at maraming mga bus dito. Dahil dito ay pumapick up ang mga bus na tulad ng Roro na patungong Oriental Mindoro, maging ang Occidental Mindoro at Iloilo. At ito ang mga kabiyero, yung patungo ng Torbena, maging ang Service Road. At dito ang mga kabiyero sa kalimbang bahagi ay ang patungo ng northbound sa may Manila. At dito na tayo sa may Calamba toll gate. Ito mga kabiyero, umalis kami kanina sa Balagtas is 5:45. So ngayon ay magna 9 o'clock na. Yan, magna 9 o'clock na. So ibig sabihin ang takbo namin kanina is 1, 2, 3, 4 o'clock. 4 o'clock yung biyahe namin dito hanggang dito sa may Calamba. At dito na kami sa may Calamba ngayon. Umalis nga kami sa may Balagtas is 5:45 dahil nga sobrang traffic sa C5. Dahil nga pagsapit ng umaga, rush hour, kasagsagan para may pasok mga estudyante, kaya medyo mabagal yung biyahe. Pero kapag walang pasok naman at madaling araw yung alis namin, mas mabilis yung biyahe namin. So siguro kaya namin ng 2 oras mahigit. Pero ngayon inaabot namin ng 4 hours dahil nga matraffic dito sa C5. So ito mga kabiyero, karating lang namin dito sa may Calamba at kami ngayon exit sa may Calamba. Pagkat kami itutungo sa may Los Baños, Laguna, kaya dito kami exit sa may Calamba toll gate. At dito sa Kalimbage ay yung patungo ng Star Toll na patungo ng Batangas, maging ang San Tomas, Batangas, maging ang Batangas Pier at maging Alipa. Ito mga kabiyero, dito kami ngayon sa may Calamba exit. At dito sa Kalimbage ay yung cash line. Kung sakaling wala kang ETC card or walang load ang iyong ETC card, ay dito ka sa may cash line. At dito naman kami sa may ETC line dahil nga kalulod pa lang namin kanina sa may C5. Kaya ito ay napakabilis at napakadali makadaan dito sa may ETC line nito. At dahil nga mayroong load ang aming ETC card. At yung mga kabiyero, yung bandang kaliwa dito ay yung patungo ng Torbena at saka ng Bagi ay yung pabalik ng Manila. At yung padiretso mga kabiyero ay patungo ng SM Calamba, bagay ang Los Baños, Pagsanhan, Santa Rosa at Cabuyao. So mga kabiyero, hindi pa rin maiwasan ang mga pasahero sa daan. Mukhang naliligaw ang van ito. At ito nga mga kabiyero, ako'y magpapaalam na at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel na to. At ito mga kabiyero, muling akong babalik sa aking panibagong episode na gagawin. So yan mga kabiyero, napakalaki ng pinagbago ng SLEX. At dito nga mula sa may Cabuyao, napakalawak na. At wala na yung dating mga island na mga damo. Yung sa gitna yung mga damuhan. So ngayon ginawa na rin daan. Kaya napakalawak na itong SLEX dito sa may southbound. Alright. Dahil kami tutungo dito sa may Laguna, sa exit kami ng exit kami ng Calamba, Laguna. So ito nga nag-update ako upang ipakita ko sa inyo na malaki pinagbago dito sa loob ng SLEX. At yung ibang yung dating toll gate na ngayon
giba na, at yung iba naman ay ginigaba pa lang, at mayroon pa rin naiwan na dating toll gate, yung mga lumang toll gate dito sa may Kalamba. So ito nga mga biyero, yung in-update ko sa inyo. At yan muna yung aking pinakitang video dito sa loob ng SLEX. At isa rin sa dahilan kung bakit mabagal yung usad dito sa may southbound sa may SLEX, dahil nga ginagawa yung pinapalawak yung SLEX dito sa may southbound, at maging sa northbound ganoon din. At pag natapos to, malamang napakaluan na ng biyahe, napakabilis na ng biyahe. So ang problema na natin dito sa may pagdating ng Alabang, dito nga lang talaga medyo mabagal yung usad, dahil nga medyo pasikip na. So pagdating ng Bikutan, Sukat, ayan medyo mabagal na, dahil nga sa medyo makipot dito sa daan na to. So yun guys, at hanggang dito lang, at maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa channel na to, and see you later. And mga kabiyero, next naman na gagawin ko itong northbound. Ayan, so sa aking pagbalik, bye.